Hindi ko sinasadya. Sasaktan niya ako. Pagsasamantalahan niya ako, Edmond. Ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. Iyon ang bulalas ni Glenda, ang girlfriend ni Edmond. Tahimik ang kaluskos ng gabi. Hindi niya alam na isang malamig na pagtuklas ang naghihintay sa kanya sa madilim na pasilyo ng tahanan ni Glenda. Maingat siyang pumasok sa loob. Hindi mapakali ang kanyang puso sa kanyang dibdib. Nanatili ang amoy ng trahedya. Naglalagay ng malungkot na tono sa tahimik na bahay. Nanlaki ang mga mata ni Edmond sa gulat at takot nang makita niya ang walang buhay na katawan ng stepfather ni Glenda na nakahandusay sa sahig. Isang pakiramdam ng pangamba ang bumalot sa kanya habang tinatanaw niya ang duguang eksena sa kanyang harapan. Nagpupumilit ang kanyang isip na iproseso ang malagim na katotohanan na kanyang nasasaksihan. Nakatayo si Glenda sa malapit. Bakas sa mukha nito ang magkahalong takot at desperasyon. Ang mga mata nitong kadalasang maliwanag at masigla, malungkot na ngayon at punong-puno ng takot. Ininspeksyon niya ang katawan nito. Patay na siya? Pinatay mo siya? Nataranta agad si Glenda. Anong gagawin natin? Kailangan ba nating tumawag ng pulis? Ikukulong nila ako. Sinapo niyang mukha nito. Hindi natin magagawa yun. Baka hindi sila maniwala na pinagtanggol mo lang ang sarili mo. Makukulong ka. Pumipintig ang puso. Lumuhod si Edmond sa tabi ni Glenda. Glenda, anong nangyari? Tanong niya rito, puno ng halong pag-aalala. Nangingilid ang mga luha sa mga mata ni Glenda habang ikinikwento ang mga nakakapangilabot na pangyayari. Nag-iisa lang ito sa bahay nang makorner ito ng stepfather nito. Sa desperadong pagsisikap na protektahan ng sarili, napatay nito ang masamang amain. Huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot, Glenda. Ako ang bahala. Hindi ka makukulong. Pagbibigay niya ng kapanatagan dito. Hinawakan niya ang kamay ng stepfather ng girlfriend niya. Kailangang siya ang ituro ng mga ebidensya. Hindi niya hahayaang makulong ang babaeng mahal niya. Marami na itong hirap na pinagdaanan sa buhay. Hinawakan ni Glenda ang braso niya. Anong ginagawa mo? Baka mapagbintangan ka. Yun ang dapat na mangyari. Hindi ako papayag na makulong ka. Sabi ko naman sa'yo, palagi kitang poprotektahan. Sabi niya sa babae. Sorry. Umiiyak na saad nito. Pinunasan niya ang mga luha nito. Huwag kang magsorry. Mahal kita at gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Bumagsak sa kanya ang bigat ng sitwasyon. Alam ni Edmond na may magbabago sa kanilang buhay dahil sa mga kahihinatnan ng mga kalunos-lunos na pangyayaring iyon. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang tanging inaalala niya ay si Glenda. Sa mabigat na puso, gumawa ng desisyon si Edmond na magpapabago sa takbo ng kanyang sariling kapalaran. Siya ang aako sa kasalanan ni Glenda. Poprotektahan niya ito mula sa malupit na paghatol ng mundo sa labas. Haharapin niya ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Titiisin niya ang mga paghihirap ng isang kapalaran na hindi sa kanya. Para sa ngalan ng pag-ibig at katapatan, gagawin niya ang lahat. Sa umaalingaw-ngaw na katahimikan ng courtroom, malinaw at hindi natitinag ang boses ni Edmond habang inaamin niya ang isang krimen na hindi niya naman ginawa. Ang bigat ng pagkakasala at sakripisyo ay dumaan sa kanya. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang tama ang kanyang pinili. Sumulyap siya kay Glenda. Puno ng pasasalamat at kalungkutan ang mga mata nito. Sa sandaling iyon, alam niya na ang kanilang pag-iibigan ay magtitiis. Hangad niya na lang na dumating ang panahong makakalaya rin siya at muling makakasama ang babaeng minamahal niya. Mahinang humikbi si Glenda. I'm sorry, Edmond. Hindi ako makapaniwala na nandito ka dahil sa akin. Ang dating makulay nitong mga mata, namumula na at namumugto dahil sa pag-iyak. Ang mahaba at magulo nitong buhok ay bumabalot sa malungkot nitong mukha. Habang papalapit kay Edmond, mabigat ang mga hakbang nito sa guilt at pagsisisi. Glenda,
Wala kang kasalanan. Ginawa ko to para sa'yo. Mahinang usal niya. Puno ng halong pagmamahal at sakit ang boses ni Edmond. Inabot niya ang kamay nito para hawakan. Okay lang, Glenda. Ginawa ko ang dapat kong gawin. Pero hindi ka dapat magdusa sa pagkakamali ko. Ako ang pumatay sa kanya, hindi ikaw. Hindi ko kayang makita ang ganyan, Edmond. Hindi ka dapat naririto. Umiiyak na sabi ni Glenda. Nanginginig ang mga salita. Hinaplos niya ang kamay nito. Glenda, makinig ka sa akin. Mahal kita at hindi ko hahayaang makulong ka. Kahit mangyari yun ulit, paulit-ulit ko pa rin gagawin ang ginawa ko. Huwag ka nang umiyak. Malalampasan natin to. Mas lalong umiyak si Glenda. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Para na rin akong nakulong dahil sa konsensya. Napailing naman si Edmond. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon. Lagi akong nandito para sa'yo. Mas gusto kong maging okay ka at tuparin ang mga pangarap mo. Kumislap ang mga mata ni Glenda dahil sa luha. Hindi ko talaga inaasahang kaya mong isakripisyo ang sarili mo para sa akin. Tipid siyang napangiti. Mahal kita, Glenda. Handa akong gawin lahat para sa'yo. Mahigpit siyang niyakap nito. Babawi ako sa'yo. Lagi kitang bibisitahin dito. Gagawin ko ang lahat para maalis ka dito, Edmond. Salamat. Masaya na ako sa ganun. Lagi kitang hihintayin. Nakangiting sabi niya pa. Dinala nito ang kamay niya sa pisngi nito. Mahal kita, Edmond. Mahal din kita, Glenda. At malalampasan din natin to ano man ang mangyari. Inabot nito ang kamay ni Edmond. Hawak-hawak nito iyon na parang isang lifeline sa mabagyong dagat ng kanilang mga damdamin. At habang nagpapaalam ito, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot kay Edmond. Batid niyang ang kanilang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa alinmang mga pader ng bilangguan na nagbabantang paghiwalayin sila. At habang lumalayo si Glenda, medyo nabawasan ang bigat ng kanyang puso. Sa sakripisyo ni Edmond, dalisay at hindi natitinag ang kanyang pag-ibig. Sa loob ng malamig na mga rehas at mainit na selda, natagpuan ni Edmond ang kanyang sarili. Isang dating lalaki lang siyang malayang lumalakad sa labas. Ngunit ngayon, nakakulong sa isang masikip na selda at sapilitang pinahubad sa kanya ang kalayaan. Ang lungkot na naman dito sa kulungan, marahang sabi niya. Mahirap dito. Nakulong ako dahil nagnakaw ako sa dating pinagtatrabahuhan ko. Ikaw, bakit ka nakulong? Tanong sa kanya ni Simon. Huminga siya ng malalim. Inako ko yung kasalanan ng girlfriend ko. Hindi niya kasi sinasadyang napatay yung stepfather niya. Muntik na siyang pagsamantalahan, kaya napatay. Alam mo naman ang hustisya rito sa atin. Baluktot. Ay, bulag pala sa pag-ibig ang isang to. Natatawang sabi ni Simon. Tipid siyang umiti. Mahal ko yun eh. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Pamilya namin ang isa't isa. Saka wala na rin naman akong pamilya. Siya, may mga kapatid pa siya. Walang mag-aalaga sa mga yon. Kaya kahit makulong ako, ayos lang. Pag-amin niya pa rito. Napailing si Simon. Ang tibay mo, Edmond. Ilang taon kang makukulong dito? 20 years? Girlfriend mo lang yon. Siguradong ipagpapalit ka niyan. Mahirap yan. Hindi mo alam kung anong gagawin ng girlfriend mo kung nandito ka sa kulungan. Ano yun? Sasayangin niya rin ang 20 years para sa'yo? Hindi pwede. Hindi gagawin niya ni Glenda. Mahal niya ako ng sobra. Pero ang pag-ibig ay hindi palaging nagpapanatili sa mga tao na pinaniniwalaan mong tapat. Saad pa ni Simon. Huminga siya ng malalim. Pero hindi mo naiintindihan. Malakas ang samahan namin ni Glenda. Hindi niya ako lolokohin ng ganun. Alam mo, pwedeng magbabago ang mga bagay sa labas. Hindi porke nakulong ka dahil sa kanya titigil na rin ang mundo niya. Walang ganyang kamartir sa mundo. Baka ikaw lang. Sambit pa nito. Umiling siya ulit. Wala akong pakialam kung gaano ako katagal dito. Hindi gagawin sa akin yun ni Glenda. Ayokong maniwala. Loyal si Glenda. Hindi niya ako magagawang lokohin. Tumaas ang mga kilay ni Simon.
Uy, ang sinasabi ko lang, huwag kang magtataka kung nalaman mong may nakikita siyang iba. Sana ay tama ka para hindi ka masaktan at mabaliwala lahat ng ginawa mo para sa kanya. Pero huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Kumunot ang noo niya, bakas ang pagtutol. Kilala ko si Glenda at pinagkakatiwalaan ko siya. Siya ang naging bato ko sa buong pagsubok na ito. Dahil alam ko sa puso ko na hindi gagawa si Glenda ng anumang bagay na makakasakit sa akin. Mahal niya ako. Hindi niya magagawa sa akin yun. May tiwala ako sa kanya. Tiwala si Edmond sa kanilang pagmamahalan ni Glenda at naniniwalang mananatiling tapat sa kanya ito kahit wala siya. Alam niyang matatag ang kanilang pagmamahalan para makayanan ang anumang hamon. Walang gagawin ng girlfriend niya para masaktan siya ng sobra. Alam na ni Edmond ang bahagi niya sa pakikipaglaban sa buhay. Ngunit mas may ilulupit pa pala ang katotohanan sa loob ng rehas. Gayunpaman, sa gitna ng dilim ng kaniyang pagkabihag, isang kislap ng liwanag ang sumilay sa anyo ng mga bagong kaibigan. Mga presong tulad niya, gumawa ng mga maling pagpili, ngunit nagtataglay pa rin ang kabutihan. Nakilala niya sina Simon at Marcus. Ibinahagi ng mga ito ang mga kwento ng mga nakaraan at mga pangarap ng isang mas magandang kinabukasan. Nag-aalok iyon kay Edmond ng pagiging kabilang sa tiwangwang na lugar na iyon. Ngunit hindi lahat ng nandoon hatid ang diwa ng pakikipagkaibigan. Sa loob ng mga anino ng kulungan ay nagtatago ang mga kaaway. May mga individual pa rin na naghahangad na pagsamantalahan ang kahinaan at maghasik ng kaguluhan para sa sariling kapakinabangan. Edmond! Sigaw ni Simon sa kanya. Abala siya sa pagbubungkal. Pagod na rin siya pero ang overreacting na si Simon humahangos papunta sa kanya. Si Edmond! Hinihingal nitong sabi. Tumayo si Marcus. Ano ba yon? Huminga ka muna. Huminga ng malalim si Simon. Narinig ko, inutusan ng mayor. Yung bulldog na yon, yung iba pang mga bilanggo na bugbugin si Edmond. Kumunot ang noo ni Marcus. Bakit? Anong ginawa ni Edmond? Wala, pero nalaman niyang maraming may gusto kay Edmond. Kasi nga, mabait at tinutulungan tayo rito sa kulungan. Siya na ang pinupuntirya niya. Masyado daw bida-bidayang si Edmond. Kumunot ang noo niya. Anong masama? Tumutulong lang naman ako. Saka hindi naman lahat ng nakakulong dito masama. Halatang problemado si Simon. Ang gulo niyan, anong gagawin natin? Siguradong pahihirapan tong si Edmond. Baka gripuhan pat ipapapak sa mga malalaswang inmates. Napalunok si Edmond. Kinakabahan siya pero hindi naman siya natatakot. Alam niyang wala siyang ginagawang masama. Hindi naman ako natatakot sa kanya. Wala akong ginagawang masama. Baka madaan sa magandang usapan yun. Lalo at wala naman akong ginagawang mali sa kanya. Saad niya pa rito. Napailing si Simon. Makitid ang utak ng mayor. Huminga siya ng malalim. Kausapin na lang natin ang ibang mga bilanggo at gumawa ng plano para protektahan si Edmond. Wala akong tiwala eh. Parang nagkaroon ng hating grupo simula nang dumating si Edmond dito. Kaya nang gagalaita yung bulldog na yan. Baka magkasaksakan pa. Kailangan may backup. Napailing naman si Edmond. Kailangang malaman niyang hindi tayo maninindigan sa ganong uri ng pag-uugali. Hanggang kaya, kakausapin ko siya ng maayos. Pero kailangan din nating ipakita sa kanyang hindi tayo natatakot. Ipapakita natin sa kanila na hindi lang tayo isang grupo ng mga preso, kundi isang komunidad na nag-aalaga sa isa't isa. Napangiti si Simon. Gawin natin to para kay Edmond at para sa ating sarili. Hindi natin hahayaang kontrolin tayo ni Bulldog. Nasa atin ang kontrol ng kapalaran natin dito sa preso. Pumunta na nga si Edmond kay Bulldog. Matabang lalaki ito at maraming tattoo sa katawan. Handa ang mga kasama niya. Gayunpaman, nagbilin siya sa mga itong ipakitang kalmado ang lahat. Hindi sila nandun para makipag-away. Nilapitan niya si Bulldog na minamasahe ng mga tauhan nitong preso din. Bulldog, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nabalitaan kong gusto mo akong ipabugbog sa ibang mga preso. Ano bang problema mo sa akin?
Napangisi naman si Bulldog. Isa kang mahina, Edmond. Gusto kong ipakita sa lahat kung sino ang tunay na pinuno sa kulungang ito. Masyado kang bida-bida. Kalmado pa rin siya kahit minumura na siya nito. Yan bang iniisip mo? Alam ko na ang tunay na pinuno ay hindi lamang mananakot at mang-aapi ng iba. Natigilan si Bulldog. Anong pinagsasasabi mo dyan? Bumaha ang senseridad sa mga mata ni Edmond. Naniniwala ako na dapat tayong magtulungan, hindi laban sa isa't isa. Lahat tayo ay nakakulong sa kulungang ito. Kung maayos tayo, magiging magaan kahit papaano ang pananatili natin sa mahirap at malungkot na kulungang ito. Makakalikha tayo ng mas ligtas at mas positibong kapaligiran para sa lahat. Maaari tayong maging magkakampi, hindi magkaaway. Umiwas ng tingin si Bulldog. Umalis ka na! Sinasayang mong oras ko! Puro kalokohan ang sinasabi mo. Ang sabihin mo, duwag ka! Huminga siya ng malalim. Wala siyang magagawa kung ayaw ni Bulldog ang gusto niyang mangyari. Hangad niya lang na magbago ang isip nito. Hanggat maaari, ayaw niyang magkaroon ng kaaway sa bilangguang iyon. At ang mga ito ang makakasama niya sa halos kalahati ng buhay niya. Lumapit siya sa mga kasama niya. Mas okay na yon kaysa nagsaksakan pa sila roon. Kapag nangyari iyon, hindi niya alam ang gagawin niya. Hindi niya naman kayang pumatay ng tao. Oh, anong nangyari? Okay na ba? Wala bang sugura na mangyayari? Bulong sa kanya ni Simon. Huminga siya ng malalim. Nakausap ko naman siya ng maayos, pero matigas pa rin. Sana wala na lang siyang gawing masama. Ayokong magkaroon ng malalang gulo dito sa loob. Lumipas ang mga araw, linggo at mga buwan, wala namang nangyari sa kanyang masama. Walang pagsugod o pangbubugbog na naganap kay Edmond. Inabala niya na lang ang sarili niya sa mga ginagawa sa kulungan at ang pag-worship. Bago pa man siya makulong, palasimba at talagang makadiyos na siya. Kaya kahit alam niyang puro kamalasan ang dumadating sa buhay niya, hindi siya sumusuko dahil alam niyang may Diyos na gagabay sa kanya. Kaya nga masaya siyang may Bible study sa loob ng kulungan. Kahit papaano, hindi pa rin siya napagkaitang mapalapit sa kanya. Nagsimula si Edmond ng pagbabasa ng ilang talata sa Biblia tungkol sa pagpapatawad at pagpapakumbaba. Nagsimula si Edmond ng pagbabasa ng ilang talata sa Biblia tungkol sa pagpapatawad at pagpapakumbaba. Sana alam ninyong kahit tayo ay nagkakamali at nagkakasala, ang Diyos ay laging handang magpatawad at tumanggap sa atin. Amen. Tugon naman ni Simon. Mariin namang pumikit si Marcus. Purihin ang Panginoon. Sarkastikong tumawa si Bulldog. Para kayong mga ewan dyan. Tara na nga, baka mahawa pa tayo. Tiningnan lang ni Edmond sina Bulldog at ang mga kasama nito. Gustong-gusto niyang makasama ang mga ito, gayunpaman, palaging sarado ang mga utak nito. Hindi na lang pinansin ni Edmond ang komento ni Bulldog. Ituloy na natin ha. Akala ko noon, hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal ng Diyos dahil sa lahat ng masasamang bagay na nagawa ko. Ngunit ang talatang ito ay nagpapaalala sa akin na ito ay hindi tungkol sa kung ano ang nagawa ko. Ngunit kung ano ang ginawa ni Jesus para sa akin, para sa atin sa krus. Kalokohan! Walang hiyang sigaw ni Bulldog. Nabulabog tuloy ang Bible study. Huminga ng malalim si Edmond. Bulldog, pwede kang sumama sa amin. Halika na rito. Huwag kang magpapansin dyan. Umupo ka na rito. Malakas na tumawa si Bulldog. Anong ako? Para kayong mga ewan dyan. Tinanaw niya na lang na lumayo si Bulldog. Hinayaan niya na lang. Ang Diyos na lang siguro ang bahala dito. Pagkatapos noon, pumunta si Edmond sa banyo para maligo. Kakatoksa na siya nang may narinig siyang kumakanta ng worship song sa loob. Kahit medyo pipiyok-piyok pa ay napangiti siya. Ilang sandali pa, lumabas si Bulldog. Pareho silang nagulat, pero mas gulat na gulat ito. Para bang nahuling gumagawa ng masama. Kumakanta ka ng worship song? Nangingiting tanong niya rito. Sinamaan siya agad nito ng tingin. Pakialam mo. Binatukan pa siya nito bago lagpasan.
Sa halip na ma-offend, natawa na lang si Edmond. Mukhang may isang taong magbabagong buhay sa kulungan. At hindi nga siya nagkamali. Sa sunod nilang Bible study, nakita niya nang nakatambay si Bulldog at pasilip-silip sa ginagawa nila. Napangiti si Edmond. Walang takot na hinila niya ito sa loob. Halika rito, nahihiya ka pa. Saad niya kay Bulldog. Nalaki ang mga mata nito. Hindi, ayoko. Baka masunog ako. Mahina siyang tumawa. Oo, ikaw. Ang pag-ibig at biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Kahit na para sa mga tila hindi karapat-dapat. Nag-aalangan pa si Bulldog. Hindi ko alam. Nagpumilit pa rin si Edmond. Halika Bulldog, huwag matigas ang ulo. Wala namang mawawala. Napakamot ito sa ulo. Sige, sasali ako. Napansin ni Edmond ang pagbabago sa aura ni Bulldog habang nagbabahagi siya. Parang mas lumiwanag at mas malapit sa Diyos ang masamang mayor sa mga preso. Sana ay maniwala ito sa mga bagay tungkol sa Diyos at sa kapangyarihan ng pagpapatawad. Nakikinig ng mabuti si Bulldog. Medyo okay nga to. Gumagawa ang Diyos sa mahiwagang paraan para magkaroon kayo ng koneksyon, Bulldog. Hindi pa huli ang lahat. Sabi niya rito. Tumawa naman si Simon. Baka may pag-asa ka pa, Bulldog. Masamang tumingin si Bulldog sa kanya. Tigilan niyo ako. Mas lalong napangiti si Edmond. Panatilihin mo sanang bukas ang isip at puso mo, Bulldog. Sabihin mo nga, Amen? Tukso pa ni Marcos kay Bulldog. Ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang pag-aaral sa Biblia na ngayon ay ganap na nakikibahagi at nakikilahok. Habang sila'y umaawit at nagpapapuri sa Diyos, ang mga pader ng bilangguan ay tila naglalaho. Napalitan iyon ng makapangyarihang presensya ng Diyos. Sa kabila ng kanilang mga kalagayan, nakatagpo sila ng kapayapaan at pag-asa sa kanilang pananampalataya. Sa pagtatapos ng Bible study, nagpahayag si Bulldog ng interes na sumali sa kanilang pag-aaral. Nagulat si Edmond at masayang tinanggap ang bagong kaibigan. Sinabi niya sa lalaki na kahit nasa bilangguan sila, maaari pa rin silang magkaroon ng relasyon sa Diyos at magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Mula noon, naging regular na kasama ni Edmond si Bulldog sa kanilang Bible study at patuloy silang nagsasama sa pananampalataya. Sa tulong ng Diyos at ng kanilang mga kapatid sa loob ng bilangguan, nagkaroon ng pagbabago sa buhay nila. Naging mas maayos sila sa pakikitungo sa kapwa bilang bilanggo at mas naging mapagmahal at mapagpatawad. Mula ngayon, magtulungan tayong lahat. Maging lakas tayo sa isa't isa sa halip na magkaaway. Paalala ni Edmond kay Bulldog. Ngumisi ang dating masamang mayor. Sige. Tumango ang ibang mga bilanggo bilang pagsang-ayon. At lahat sila'y nagsama-sama upang bumuo ng isang bigkis ng kapatiran. Napangiti si Edmond. Simula pa lang ito, sama-sama, makakagawa tayo ng positibong pagbabago sa kulungan na ito. Salamat sa iyo, Edmond. Tinuro mo sa akin ng maraming bagay. Saad nito sa kanya. Ang mga bilanggo ay nagsasaya at ang bilangguan ay naging isang mas mahusay na lugar. Lahat ay nagpapasalamat sa hindi inaasahang alyansa sa pagitan ni Edmond at Bulldog. Sa pamamagitan din ng kanilang samahan, nagsagawa sila ng mga gawain na nakakatulong sa kapwa bilanggo katulad ng pagbabasa ng libro at pag-aaral ng iba't ibang kasanayan. Sa loob, natuto pa siyang sumayaw. Nagkaroon din sila ng mga diskusyon at talakayan tungkol sa mga isyu sa lipunan at kung papaano sila makakatulong bilang mga bilanggo. Dahil sa kanilang pagkakaisa at pagtutulungan, naging masaya at maayos ang pakiramdam ng lahat. Nagkaroon sila ng layunin at pagkakaisa sa loob ng kulungan. Sa huli, dahil sa kanilang samahan, naging maayos ang kanilang pakikitungo sa isa't isa. Naging mas matatag sila sa pagharap sa mga hamon sa loob ng kulungan. Hindi na naging mahirap para sa kanila ang magpakatatag at magtiis. Edmond, may bisita ka! Napalingon si Edmond sa pulis. Nang makita niyang bisita, nadurog ang puso niya.
Pero nandun pa rin ang kagalakan at pananabik. Mahigpit niya itong niyakap. Saan ka nagpunta? Bakit ang tagal mo? Bakit hindi mo na ako binibisita? Malungkot na napangiti si Glenda. Sorry, wala kasi akong pera. Naging busy rin ako sa mga kapatid ko. Hinaplos niyang buhok nito. Kumusta ka na? Tagal na nating hindi nagkita. Sana nasa maayos kang kalagayan, mahal ko. Huminga ito ng malalim. Busy lang talaga ako sa work. Ikaw naman, kumusta ka? Okay lang naman. Pinagmasdan niya si Glenda at medyo napangiti. Pero napansin ko tumataba ka. Maganda yan. Hindi ka nagpapalipas ng gutom. Nagpapapayat lang ako. Napangiti si Edmond. Pero parang mas blooming ka yata ngayon na. Basta kumain na lang tayo. Gutom na ako eh. May dala akong pagkain para sa'yo. Mahinang sabi ni Glenda. Sige. Huminga siya ng malalim. Pero sandali lang. May nangyari ba sa atin? Kasi parang nag-iiba ka sa akin. Pinilit ngumiti ni Glenda. Huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Okay tayo. Sisikapin kong makabisita sa'yo. Sige, kumain ka na. Napailing siya. Halos 3 buwan mo kong hindi binibisita. Bumaha ang iritasyon sa mukha ni Glenda. Alam ko. Pasensya ka na nga, di ba? Mas magsisikap akong puntahan ka. Sinabi ko na nga sa'yo, di ba? Napayuko si Edmond. Hindi, ayos lang. Naiintindihan ko. Pero okay lang bang lahat? Parang iba ka talaga eh. Ewan ko, parang malayo ka lang. Bumuntong hininga si Glenda. Hindi ko naman yata maitatago sa'yo, di ba? Ang dami kong iniisip lately tungkol sa atin. Anong ibig mong sabihin? Marahang tanong niya rito. Basta, hindi ko na alam kung ito pang gusto ko. Ang buong sitwasyong to, sobra na para sa akin. Nakakapagod. Wika pa nito. Napailing si Glenda. Sa tingin ko, hindi ko kakayanin ang pakikipagrelasyon sa isang taong nakakulong. Dumaan ang sakit sa mga mata niya. Ginawa ko to para sa'yo. Naiintindihan ko kung gusto mong tapusin ang mga bagay-bagay sa ating dalawa. Pero please, huwag kang mawala sa akin. Kailangan kita. Napailing si Glenda at tumulo ang mga luha. Edmond, pagod na ako. Malungkot siyang napangiti. Nakikita ko. Napapagod din ako pero hindi ako sumuko. I'm sorry, Edmond. Sana mapatawad mo ko. Sobrang frustrating talaga tong nangyayari sa atin. Naluluhang saad ni Glenda. Hinawakan ni Edmond ang kamay nito. Salamat sa pagiging tapat mo sa akin. Kaya natin to. Please, huwag kang sumuko sa akin. Isa ka sa mga pag-asa ko kung bakit ako nagpapatuloy at nagtitiis sa kulungang ito. Mahal niya si Glenda at umaasa siyang mamahalin pa rin siya nito pabalik. Kapag nakalabas siya ng kulungan, babawiin niya ang lahat ng nawalang panahon sa kanila ng girlfriend niya. Iyon ang kinakatakot ni Edmond, na mapagtanto ni Glenda na hindi na ito masaya sa kanilang relasyon. Palagi niyang sinisikap na pasayahin ito, pero dahil nakakulong siya, hindi niya na magawa ang tungkulin sa girlfriend niya. Hinalikan niyang kamay nito. Please, kaunting pagtitiis lang ang hinihingi ko sa'yo. Magkakasama rin tayo. Babawi ako sa'yo. Pagkatapos nilang mag-usap, malungkot na bumalik si Edmond sa loob ng selda. Hindi niya maiwasang mag-isip. Hindi niya na alam kung ano ang gagawin. Hindi niya alam kung papaano ito mapapanatag. Hindi niya alam kung papaano haharapin si Glenda. Masyado siyang natatakot sa posibilidad na mawala ito sa kanya. Naiintindihan niya ang mga pag-aalala ng babae. At hindi niya maitatangging may mga pagkakataon na umiiyak siya dahil sa takot na mawala ito sa kanya. Napag-isip-isip ni Edmond na kailangan niyang gawin ang lahat para mapanatag ang loob ng kasintahan. Kailangan niyang patunayan kay Glenda na kahit nasa loob siya ng kulungan, handa siyang magpakatatag para sa kanilang relasyon.
Hindi niya ito pababayaan at gagawin niya ang lahat para mapaggaan ang loob nito. Sa susunod na pagkakataon na makausap niya si Glenda, sasabihin niya ang lahat ng mga plano niya para sa kanilang kinabukasan. Bibigyan niya ito ng kumpiyansa na kahit nasa kulungan siya, handa siyang patunayang karapat-dapat pa rin siya sa pagmamahal nito. Gusto ni Edmond na unti-unti nang mawala ang takot sa mga mata ni Glenda. Mas tumakas na ang loob nito at mas maging positibo ang pananaw sa kanilang relasyon. Maging mas buo ang tiwala ni Glenda sa kanya at mas maging handa itong hintayin si Edmond hanggang sa makalaya siya. Nasa gitna ng lahat ng pagsubok na kanilang pinagdadaanan, mas kailangan nilang maging matatag at mas magpatibay sa relasyon nila. Patutunayan nila sa isa't isa na kahit anong mangyari, hindi sila susuko. Mabigat ang puso ni Edmond. Bakit parang malayo na sa akin si Glenda ngayon? Bumuntong hininga si Marcus. Edmond, alam mo naman ang sitwasyon natin ngayon. Hindi ko alam kung paano mo kakayanin na wala yung girlfriend mo sa tabi mo. Ganyan din ako dati. Nung una, binibisita pa ako ng pamilya ko rito. Pero nang mabulok na ako rito, hindi na sila nagpakita. Wala na rin akong alam na balita tungkol sa kanila. Huminga ng malalim si Edmond. Pero hindi naman habang buhay na ganito tayo, 'di ba? Darating din ang panahon na makakasama ulit natin ang taong mahal natin sa buhay. Napailing si Simon. Pero hindi lahat ng bilanggong nakakalaya may binabalikan. Baka hindi na ikaw ang gusto niya pagkatapos ng lahat ng ito. Baka magsawa na rin siya sa'yo. Katulad ng kung papaano nagsawa sa amin ang mga mahal namin. Hindi ako magsasawang umasa kay Glenda. Mahal ko siya at handa akong maghintay kahit gaano pa katagal. Sana ganoon din siya. Marahang saad ni Edmond. Kaya lang, ang pag-asang inaalagaan niya para sa relasyon nila ni Glenda, unti-unting nawala. Lumipas ang maraming buwan at hindi na talaga ito bumisita. Sinubukan niyang tawagan ang numero nito, makitawag sa landline sa opisina ng mga pulis, pero hindi na siya sinasagot. Ano? Sumagot na ba? Tanong sa kanya ni Simon. Dismayado siyang umiling. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Nag-aalala ako. Hindi ko na alam ang nangyayari kay Glenda. Baka may nangyaring masama sa kanya. Mababaliw na ako. Ang hirap nang nakakulong dito. Tapos yung taong mahal mo nasa labas at hindi ko makita at makausap. Baka naman talagang meron ng iba. Mahinang sabi ni Marcus. Umiling si Edmond. Ayokong isipin yan. Please, huwag niyo nang pag-isipan ng ganyan si Glenda. Baka may problema lang, kaya hindi siya makabisita sa atin. Sa bilangguan, nakaupo si Edmond mag-isa habang tulog na ang mga kasama niya. Mabigat ang kanyang puso sa pananabik at kalungkutan. Lumipas ang mga buwan mula noong huli niyang makita si Glenda, ang babaeng mahal niya. Dating bumibisita naman ito sa kanya. Pero tuluyan na itong hindi pumunta para makita siya. Bigla na lang siyang umiyak. Nahihirapan na siya. Ang daming tumatakbo sa isip niya. Sa mahihinang hikbi niya, nagising tuloy sina Marcus at Simon. Hindi ko na talaga mapigilan ng sakit na nararamdaman ko. Ang hirap na nasa loob ako ng kulungan at hindi ko alam kung kailan ako makakalaya. Gustong gusto ko nang makita si Glenda. Naluluhang sabi ni Edmond. Bahagya siyang inalog ni Simon. Pare, alam mo naman na hindi dapat umiyak dito sa loob. Dapat matibay tayo. Malalampasan mo rin yan. Marahan siyang tumango. Oo nga, pero hindi ko kaya. Ang hirap kasi kapag naiisip ko si Glenda. Hindi na siya bumabalik. Hindi niya na ako binibisita. Huminga ng malalim si Marcus. Alam mo, hindi mo kailangang magmukmuk dito. Marami pa namang ibang babae sa labas. Makakahanap ka pa ng mas maganda at mas okay kaysa kay Glenda kapag nakalabas ka. Mariing umiling si Edmond at sinapo ang mga mata. Hindi ko kayang ipagpalit ang babaeng minamahal ko. Alam ninyo yan. Kahit ano, gagawin ko para sa kanya. Siya pa nga ang dahilan kaya ako naghihirap dito. Si Glenda lang ang pinakamahalaga sa akin. Kahit na nandito ako sa kulungan, siya pa rin ang nasa isip ko. Niyakap siya ni Simon.
Alam ko yan pare, pero kailangan mo ding tanggapin na baka hindi talaga magbabalik si Glenda. Pero huwag kang mag-alala, nandito lang kami para sa'yo. Tipid siyang napangiti. Salamat pare, hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa lahat ng ginagawa ninyo para sa akin. Pero sana nga makita ko pa rin si Glenda kapag nakalaya ako. Huwag kang mag-alala, ipagdadasal natin yan. Makakalaya ka rin at makikita mo si Glenda. Pero kung hindi man, alam ko namang marami ka pang magagawa sa labas para sa sarili mo. Huwag mong ibuhos lahat sa girlfriend mo, sabi nito sa kanya. Tipid na ngumiti si Edmond. Oo nga, tama ka pare. Marami pa akong gustong gawin at patunayan sa sarili ko. Pero sa ngayon, magpapakatatag muna ako para sa sarili ko at para sa mga taong nagpapalakas ng loob ko dito sa loob ng kulungan. Habang ang mga araw ay naging buwan at ang mga buwan ay naging mga taon, si Edmond ay nakatagpo ng kaaliwan sa piling ng kanyang mga kapwa bilanggo. Gayunpaman, hindi pa rin mapigilan ni Edmond ang kirot sa kanyang dibdib. Natanging kawalan lamang ni Glenda ang maaaring magdulot. Lagi lang siyang nasa dulong sulok ng kanyang selda, kung saan hinahayaan niya ang kanyang sariling makaramdam ng kalungkutan. Hinahayaan niya ang mga luhang malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Sa mga sandaling iyon ng pag-iisa, hinahayaan ni Edmond ang kanyang sarili na gunitain ang mga panahong pinagsaluhan nila ni Glenda. Umalingaw-ngaw sa dingding ng kanyang isipan ang halakhak nila, kasabay ng init ng yakap nito at ang lambot ng mga labi na dumikit sa labi niya. Ang bawat alaala ay isang mapait na paalala kung ano ang dati at kung ano ang maaaring mangyari. Edmond, pwede ka raw mabigyan ng parol, masayang sabi sa kanya ni Simon. Nanlaki ang mga mata niya. Talaga? Pwedeng mapababa ang sentensya sa akin? Tumango naman ito. Oo, ang bait mo rin naman kasi. Sana makalaya ka ng mas maaga para hindi ka nagmumukmuk dyan. Mahanap mo ng Glenda mo. Para kang mababaliw dyan eh. Sa gitna ng sakit at pananabik, isang kurap ng pag-asa ang nagningas sa loob ng puso ni Edmond. Pinanghawakan niya ang paniniwalang balang araw makakasama niya ulit si Glenda. At kapag dumating ang araw na yon, ipinangako niya sa kanyang sarili na si Glenda ang unang taong hahanapin niya. Ang mukha ng girlfriend niya ang unang mukha na inaasam niyang makita pagkatapos ng kanyang paglaya. Sa wakas, binigyan siya ng parol para makalabas ng bilangguan. Malaki na rin ang tinanda niya. Hindi din naman biro ang makulong ng 10 taon sa kulungang iyon. Hibang siya kung tawagin, pero nasa puso niya pa rin si Glenda. Kay Glenda niya lang naman naiwan ang tahanang gusto niyang balikan. Ito lang ang itinuring niyang pamilya pagkatapos maulila. Baka makalimutan mo kami ah. Naluluhang saad ni Bulldog. Malakas siyang tumawa at niyakap ito. Mamimiss ko kayo. Magpakabait kayo rito at kapag nakalaya kayo, tawagan niyo ako. Mag-reunion tayo. Sa loob ng selda, nagkaroon siya ng panandaliang pamilya. Gayunpaman, permanente iyon sa alaala at puso niya. Magkakaibang ugali nila, magkakaiba sila ng pinagdaanan, pero naiintindihan nila ang isa't isa. Salamat sa inyong lahat. Hindi ko kayo makakalimutan. Puno ng sinseridad na sabi ni Edmond. Dumating ang araw ng kanyang paglaya. Paglabas niya ng pintuan ng bilangguan, tumama ang araw sa kanyang mukha. Napuno ng sariwang hangin ang kanyang mga baga. Saglit siyang huminto. Hinahayaan niya ang init ng araw na maghugas sa kanya. Sa isang determinadong hakbang, nagtungo si Edmond sa dati niyang mundo. Si Glenda ang una niyang naisip. Ang babaeng mahal niya ang gustong-gusto niyang makita. Kaya naman, sa bawat hakbang niya, dala-dala ni Edmond ang pag-asa ng muling pagsasama nila. Naniniwala siyang kayang tiisin ng pag-ibig kahit ang pinakamatinding pagsubok. Sapagkat sa puso niya, alam niyang kahit gaano pa kalayo o oras ang lumipas, si Glenda ang palaging magiging gabay niya. Ang babae ang kanyang magiging tanglaw ng pag-ibig sa mundong puno ng kadiliman. Kaya lang,
Ang pag-asang makita si Glenda, naglaho muli sa kanya. Pagdating sa pamilyar na bahay ni Glenda, napansin ni Edmond ang kakaibang katahimikan sa hangin. Kumatok siya sa pintong gawa sa kahoy, ngunit walang sumasagot. Naguguluhan, lumingalinga siya sa paligid, naghahanap ng anumang palatandaan ng buhay. Ang kapitbahay, si Aling Nora ay lumabas mula sa katabing hardin at halatang pag-alala. "Abat, parang natatandaan kita. Hindi ba't ikaw ang dating nobyo ni Glenda? Yung nakulong?" Tanong nito sa kanya. Mahina siyang tumawa. "Boyfriend niya pa rin po. Nakalaya na po ako." "Nasaan po sila?" Lumipat sila ng kanyang mga kapatid sa Nueva Ecija. Yun ang alam ko." Saad naman ito. Umawang ang bibig ni Edmond. "Ano po? Kailan po sila umalis?" "Matagal na. Mga 6 na taon na rin siguro ang nakalipas. Bigla silang umalis dyan. May mga naiwan pang ang mga gamit." Napalunok si Edmond. "May sinabi ba sila bago umalis?" Umiling si Aling Nora. "Wala. Nakita ko lang silang nag-impake ng gamit tapos wala na." Bumuntong hininga siya. "Hindi ako makapaniwalang lumipat sila nang hindi sinasabi sa akin. Alam niyo po ba kung bakit sila umalis?" Ayun ba? Balita ko may mga family matters daw silang dapat asikasuhin sa Nueva Ecija." Sagot pa ng matanda. Nadurog ang puso ni Edmond sa balita. Ang Nueva Ecija ay isang malayong bayan, malayo sa kanila. Puno ng mga posibilidad ang tumatakbo sa isip niya. Pero pinilit niyang intindihin ang biglaang pag-alis ng kanyang girlfriend na si Glenda. Pilit nang umiti si Edmond. "Salamat po, Aling Nora." "Walang problema. May kailangan ka pa ba?" Umiling naman ito. "Yun lang po. Salamat po ulit." Habang naglalakad si Edmond sa bayan, sumagi sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang pinagdaanan sa selda. Hindi niya rin naman pala makikita si Glenda. Hindi niya alam kung anong unang gagawin para makita ito. Naalala niya ang pinagsamahan nila noon, kasama si Glenda at ang mga kapatid nito. Umaakyat sila palagi sa puno ng mangga hanggang sa paghabol sa mga alitaptap sa ilalim ng naliliwanagan ng buwan na kalangitan. Ang kanilang pagsasama ay hinabi ng mga hibla ng tawa at pinagsasaluhang mga pangarap. Kaya nang malaman niyang wala na ang mga ito sa dating tirahan, nagpapabigat lamang ng kalooban niya. Natagpuan niya na lang muli ang sarili niya sa kulungan. Naghanap siya ng kaunting pagdamay sa kanyang mga kaibigan. "Ano ba yan? Kaalis mo lang, bumalik ka kaagad. Miss mo na ba kami?" Natatawang tanong sa kanya ni Simon. Bumuntong hininga si Edmond. "Wala si Glenda. Wala na siya sa dati nilang tirahan. Hindi ko alam kung paano hahanapin si Glenda. Malayo ang Nueva Ecija at hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Bakit hindi mo subukang magtanong sa mga kaibigan niya? Baka alam nila kung nasaan siya." Mungkahin naman ni Marcus. Umiling naman si Edmond. "Hindi ko alam kung sino ang mga kaibigan niya. Baka wala na ring alam ang mga yon. Hindi naman kami nakikita ng matagal." Napailing si Simon. "Siguro kailangan mo munang magtrabaho at mag-ipon para magkaroon ka ng panggasto sa paghahanap doon kay Glenda. Mahirap kumilos sa labas ng walang pera." Tumango naman siya. "Oo nga, kailangan ko munang mag-ipon. Pero paano ko malalaman kung saan siya nagpunta? Pwede ka ring magtanong sa mga kinauukulan tulad ng pulis o barangay. Baka may impormasyon sila tungkol sa Glenda mo." Sabi pa ni Simon. Tumaas ang mga kilay niya. "Tama ka. Kailangan ko talagang gawin ang lahat ng makakaya ko para mahanap si Glenda. Hindi ko kayang mawala siya ng tuluyan sa buhay ko." Tinapik-tapik nito ang balikat niya. "Magtiwala ka lang, Edmond. Siguradong makikita mo rin si Glenda." Napangiti siya rito. "Sana nga. Salamat sa payo mo, pare. Maghahanap at maghihintay ako hanggang sa makita ko siya." Nagtatrabaho si Edmond bilang isang construction worker. Kahit na nagsisimula pa lamang siya sa kanyang trabaho, masipag siya at pinagbubutihan niya ang kanyang gawain.
Laking pasasalamat niya na nga lang na may tumanggap sa kanya. Yung iba, kapag nalamang ex-convict siya ay tinataboy na agad. Na animoy, isa siyang peste na magdudulot ng kasiraan. Tuwing sahod, hindi siya naglalaan ng pera para maglibang o mag-enjoy sa labas kasama ang mga katrabaho. Sa halip, nag-iipon siya ng pera para pamasahin niya papunta sa Nueva Ecija, kung saan nakatira ang kanyang girlfriend na si Glenda. Araw-araw, nagtitipid si Edmond sa pagkain at hindi siya kumakain sa labas. Mas pinipili niyang magbaon ng pagkain mula sa bahay para makatipid. Kahit pa may mga katrabaho siyang nagyayaya na mag-ihaw o mag-inom sa kanto, hindi siya sumasama dahil alam niya na sa bawat piso na matitipid niya ay malaking tulong na sa kanyang pamasahe. Kahit hindi pa sila nagkasama ng kanyang girlfriend, masaya siya na alam niyang mayroon siyang ipon para sa kanyang pagpunta. Kahit mahirap ang kanyang trabaho bilang construction worker at hindi siya nakakasama ng kanyang girlfriend palagi, masaya si Edmond dahil alam niyang nagpupursige siya para sa kanilang relasyon. Ngayong nakalaya na siya, patuloy niyang ipagdarasal na magtagal ang kanilang pagmamahalan at sana ay maging matagumpay sila sa kanilang mga plano sa buhay. Sa wakas, nakaipon na si Edmond ng sapat na pamasahe papuntang Nueva Ecija. Ilang buwan niyang pinangarap ang araw na yon. Mula pa noong una niyang nasilayan si Glenda sa isang maliit na coffee shop, nabighani na talaga siya. Ang ngiti nito at ang pagtawa, parang musika sa kanyang pandinig. Ang ngiti nito at ang pagtawa, parang musika sa kanyang pandinig. Tandang-tanda niya pa rin iyon na parang isa yung bagong alaala sa kanya. Tila habang buhay ang biyahe sa bus. Bumilis sa pananabik ang puso ni Edmond. Sabik na makita ng personal ang mahal niyang si Glenda. Alam niya ang address nito. Salamat sa isang mabait na kaibigan ng babae na nagbahagi nito sa kanya. Nagsisimula ng lumubog ang araw. Habang tinatahak ni Edmond ang makitid na kalye na may mga makukulay na bahay at makukulay na bonggabilya na namumulaklak. Pagdating sa address na binigay sa kanya, huminga siya ng malalim. Bumibilis ang pulso ni Edmond sa bawat sandali. Habang itinataas niya ang kanyang kamay para kumatok sa pinto, bumukas ito bago pa siya magkaroon ng pagkakataon. Tumambad sa kanya ang isang batang lalaki. Tila nakatitig sa kanyang mga mata ni Glenda. "Sino ka po?" tanong ng bata na may bahid na pagtataka sa boses. "Ako si Edmond," sagot niya rito. Puno ng magkahalong pag-asa at kawalan ng katiyakan ng boses. "Nasaan si Glenda?" Nag-ibang ekspresyon ng bata. Nanlaki ang mga mata sa gulat. Walang sabi-sabi, tumalikod ito at tumakbo pabalik sa bahay. Naiwan si Edmond na nakatayo sa may pintuan. Kumakabog ang kanyang puso sa sobrang kaba. Ilang sandali pa, lumitaw si Glenda sa pintuan. Ang mukha nito ay may takip ng pagkabigla at hindi makapaniwala. "Edmond?" bulong ni Glenda. Halos hindi makahinga. "Anong ginagawa mo dito?" Ngumiti siya ng mahigpit na niyakap ang girlfriend niya. "Glenda, ako to, si Edmond. Nakalaya na ako. Sa wakas, nakita na rin kita." "Edmond?" Nangilid ang mga luha niya. "Hindi ka bumisita sa kulungan ng ilang taon. Sobrang namimiss kita, mahal ko." Inila siya nito. Pasok ka, baka pagod ka sa biyahe." Napangiti siya at tiningnan ang bahay nito. "Ang ganda ng bahay na ito. Sa'yo ba to? Hindi ko inasahang dito." Natigilan si Edmond nang makita ang wedding picture sa sala. Nakasabit sa pader. Minsan niyang pinangarap iyon. Nakasuot ng trahe de boda si Glenda at nakangiti sa araw mismo ng kasal nila. Ang hindi niya lang inasahan, para sa ibang kasal at para sa ibang lalaki pala ang kagalakan nito. Mukhang seaman pa yata ang napangasawa nito. Malayong malayo sa tulad niyang naging ex-convict dahil dito.
Oo, sa akin at sa asawa ko. Garalgal ang boses na sabi ni Glenda. Umawang ang bibig niya sa gulat. Asawa? Mariin itong pumikit. Alam ko, dapat sinabi ko sa'yo. Sorry Edmond, natatakot akong sabihin sa'yo kaya hindi na ako nagpakita. Nang huling bisita ko sa'yo, buntis na ako. Wala na akong mukhang maiharap sa'yo. Sorry. Parang may sumabog sa mukha ni Edmond. At yung bata, anak ninyo? Nabalot ng kalituhan sa isip ni Edmond habang pilit niyang iniintindi ang eksenang nasa harapan niya. Ang anak ni Glenda, ang kasal nito sa lalaking hindi naman siya. Ang lahat ay tila isang malupit na twist ng kapalaran na hindi niya inakala. Habang nahuhulog ang katotohanan, napagtanto ni Edmond na nakamove on na si Glenda. Na natagpuan nito ang pag-ibig sa mga bisig ng ibang lalaki. Na habang lumalaban siya at nagtitiis sa kulungan, iniwan na pala siya ng taong naging dahilan ng pagkakalugmok at pagbangon niya. Bumagsak kay Edmond ang bigat ng katotohanan. Para siyang nabalian, para siyang nawala ng hininga. Ang mga pangarap na inalagaan niya, ang mga pangakong binitiwan niya, lahat ay nasira sa isang iglap. Tumulo ang mga luha ni Edmond. Sorry, alam kong mahirap tanggapin para sa'yo. Dapat sinabi ko na sa'yo noon pa. Pero ayokong masaktan ka. Tumulo ang mga luha ni Edmond sa labis na galit. Sabihin mo man sa akin o hindi, masasaktan pa rin ako. Niloko mo ko. Pinaasa mo ko. Ginawa ko lahat para sa'yo. Inako ko ang kasalanang hindi naman dapat ako ang nagdusa para lang hindi ka mapariwara. Pero, itong ginanti mo sa akin. Mahal na mahal kita, Glenda. Bakit mo nagawa sa akin to? Ikaw ang pag-asa ko eh. Naging matatag ako sa seldang yun para sa'yo. Para makabalik ako sa'yo at magsimula tayong muli. Sinigawan siya ni Glenda. Hindi mo ako masisisi kung bakit ginawa ko to. Huwag kang maging makasarili. Sa tingin mo ba, maghihintay ako ng 20 years para sa'yo? 20 years yun. Hindi titigil ang mundo ko para sa'yo. Oo, nakulong ka dahil sa akin. Pero may buhay din naman ako dito sa labas. Hindi ko kayang maghintay sa'yo. Aaksayahin ang oras ko ng ganoon katagal. Hindi siya makapaniwalang tumingin kay Glenda. Ayokong isumbat sa'yo lahat ng paghihirap ko sa kulungan. Dahil ginawa ko din naman yun para sa'yo. Desisyon ko yun na akuin ang kasalanan mo. Kasi mahal kita eh. Gagawin ko lahat para sa'yo pero bakit ginawa mo sa akin to? Umasa akong may babalikan pa ako. Sana sinabi mo na lang sa akin. Hindi yung iniwan mo ako sa ere. Alalang-alala ako sa'yo habang nasa kulungan ako. Hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo. Kung okay ka pa ba? Kung nakaya mo na ba ang buhay dito sa labas ng mag-isa? Yun pala, may asawa at anak ka na. Iniwan mo na ako ng tuluyan. Hindi mo man lang nilinaw sa akin ang lahat. Bumuhos ang panibagong luha sa mga mata nito. Kasi alam kong hindi mo matatanggap yun, Edmond. Alam kong magagalit ka. Sa tingin mo, sinong babae ba naman ang maghihintay ng ganun katagal? Sana, noong hindi na ako nagpapakita sa'yo, dapat alam mo na yun. Alam mo na dapat na ayoko na sa'yo at hindi na kita mahal. Napahila mo si Edmond. Gumalaw ang balikat niya sa paghikbi. Gusto niya nang umalis. Ipakitang magiging okay lang ang lahat. Pero nang hihina siya, hindi niya matanggap ang nangyari. Napaluhod siya at niyakap ang mga binti nito. Glenda, parang awa mo na. Bumalik ka na sa akin. Mahal na mahal kita. Tumakas na lang tayo sa lahat ng to. Desperado na si Edmond.
Wala siyang pakialam kahit may asawa at anak na ito. Pakiramdam niya, kung hindi magiging sa kanya si Glenda, parang nawala ng saysay ang pagsasakripisyo niya sa kulungan. Tinulak siya ni Glenda at pilit na kinaladkad palabas. Umalis ka na! May asawa at anak na ako! Kapag nalaman ng asawa kong ginugulo mo pa ako, baka mapatay ka niya. Huwag mo na akong guluhin. Masaya na ako. Wala na siyang nagawa. Umalis na lang siya ng may bigat sa puso. Nawala ng saysay lahat ng pagod at pangarap niya. Binitiwan agad iyon ni Glenda. Habang pabalik si Edmond sa istasyon ng bus, ang makulay na pangarap niya para sa kanila ni Glenda lumabo sa manipis na ulap ng hindi natutupad na pananabik. Mas mahaba ang pakiramdam ng paglalakbay pa uwi sa kanya. At habang kumikislap sa di kalayuan ang mga ilaw ng lungsod, nangako si Edmond na dadalhin ang alaala ni Glenda. Ang sakit ng kanilang paghihiwalay ay gagawin niyang paalala sa muling pagbangon. Bumuntong hininga si Edmond. Nasa kulungan ang mga kaibigan niya, pero tuwing pupunta siya roon, lagi na lang siya ang may dalang problema. Pati ang mga ito namomroblema na rin sa kanya. Bakit kailangan maging mahirap ang buhay? Hindi ko akalain na aabot ka sa ganitong sitwasyon. Saad niya kay Bulldog na abala sa pagkaing dala niya. Tumunghay sa kanya si Bulldog. Ano bang nangyari, Edmond? Nakita mo ng bebe loves mo? Parang may pinong kurot sa puso niya. Kasal at may anak na si Glenda. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Parang gusto ko na ulit magpakulong dito. Diyan na lang ako. Tumawa si Bulldog. May dahilan bakit nakalabas ka. May ibang plano sa iyo ang Diyos. Mag-abogado ka kaya, tapos ipaglaban mo sa korte ang mga kaso namin. Sandaling nag-isip si Edmond. Parang magandang ideya ngang mag-aral siya. Wala naman din siyang ibang pinagkakagastusan kundi ang sarili niya. Tipid siyang napangiti. Sige, mag-aabogado na lang ako. Naibuga ni Bulldog nang wala sa oras ng kinakain. Sira ulo, patawa ka ba? Joke lang yun. Mahina siyang tumawa. Sige, mag-aaral ako. Kaso matagal yun. Dapat hindi pa kayo uugod-ugod ha. Hintayin niyong maging abogado ako. Mas lalong siyang tumawa nang umiyak si Bulldog. Napakalaking tao nito pero iyakin din pala. Kaya minsan hindi siya makapaniwalang kinatatakutan ito sa kulungan noon. Nasa loob ako ng bilangguan sa loob ng ilang taon. Dapat baguhin ko ng buhay ko. Gusto kong gumawa ng isang bagay sa aking sarili para sa inyo. Sa mga taong naging pamilya ko. Gusto kong ipakita sa lahat, pati na kay Glenda, nakawalan ako sa kanya. Nag-asawa ng seaman, nakakainsulto. Kaya hindi ako papayag na hindi maging abogado. Kahit 45 na ako sa panahon na yun. Mahina ring tumawa si Bulldog. Hintayin ka namin rito. Dapat abogado ka na. Saka huwag kang pabalik-balik dito. Mamaya, maisipan ng hepe na ikulong ka ulit. Kulang na lang, pumasok ka sa selda kapag bumibisita. At oo, kapag naging matagumpay kang abogado, magsisisi ang ex mo na iniwan ka. Humalakhak si Edmond. Siguro, pero hindi talaga yun ang motivation ko. Ginagawa ko to para sa sarili ko. Gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya ko, na may mararating ako. Si Edmond ay isang lalaking may nakaraan na nababalot ng kadiliman. Isang nakaraan na nagdulot ng pagkawasak ng kanyang puso sa 1,000,000 piraso. Ngunit sa kabila ng bigat na kanyang kalungkutan, kinimkim ni Edmond ang isang kislap ng pag-asa sa loob niya. At isa iyong pangarap na nagniningas na maliwanag sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Dati siyang isang taong nagkamali. Isang taong lumakad sa maling panig ng batas. Nagdulot sa kanya ng peklat ang kanyang mga araw na ginugol sa likod ng mga rehas. Ngunit, nag-apoy din ang mga iyon sa loob niya. Isang nag-aalab na pagnanais na gumawa ng isang bagay sa kanyang buhay.
Gusto niyang makayanan ang kanyang kalagayan at mag-ukit ng isang bagong landas para sa kanyang sarili. Edmond, sipag natin ah. Natatawang saad ni Emily, ang pinsan ng amo niya sa isang restaurant. Ah, oo. Kinindatan siya nito. Kaya crush na crush kita eh. Sipagan mo, future attorney. Mahinang tumawa si Edmond nang talikuran siya nito. Kahit pinsan ito ng amo niya, malapit siya sa babae. Kuwelang tao rin naman si Emily at magaling makisama. Yun nga lang, kapag may pagkakataon, talagang nilalandi siya nito. Gustong-gusto na kasi nitong mag-asawa. Ayaw niya namang patulan ito. Hindi naman mahirap mahalin si Emily. Matagal na rin naman siyang nakamove on kay Glenda. Yun nga lang, gusto niyang bago makipag-date kay Emily, abogado na siya at may pagmamalaki na. Kaya lang, sa kakulitan ng babae, bumigay talaga siya. Ano? Ihahatid kita? Hoy, ihahatid ko munang boyfriend ko. Mag-aaral pa to. Nakasalalay sa akin ang pagiging abogado nito. Anunsyo pa nito sa mga katrabaho niya. Namula siya sa sobrang hiya. Hinila niya agad si Emily palabas. Tumatawa naman ito habang tinutokso siya. Ang bulgar mo talaga minsan. Nangingiting sabi ni Edmond. Minsan, kapag ganyan kang kukulit, ang sarap mong pakasalan. Nanlaki ang mga mata nito. Tara na, ano? Huwag mo kong hahamunin, Edmond. Magpapakasal na tayo. Natawa na lamang siya. Ang kulit mo. Darating din tayo dyan, Emily. I love you. Mas lalo pa itong napangiti. Mahal din kita. Tara, gawa na tayo ng baby. Tinakpan niyang bibig nito. Napakabulgar mo talaga. Sabi naman kapag kasal na tayo. Promise, aanakan kita agad para umabot tayo. Saka mas magandang gawin natin yon pagkatapos ng kasal. Kaya wag mo kong inaakit dyan. Niyakap siya ng mahigpit ni Emily. Ramdam niyang mahal na mahal siya nito. Kaya hindi niya rin napigilan ng sariling mahalin pabalik ang babae. Hoy, nag-stalk ako sa ex mo, Edmond. May nalaman ako. Pabulong nitong sabi sa kanya. Pinanliitan niya ng mga mata si Emily. Alam ko na yung topak mo. Stalk mo si Glenda tapos maghahanap ka ng ikakaselos mo para awayin ako. Sabi nang tigilan mo na yan eh. Ikaw nga lang ang mahal ko. Walang dahilan para magselos ka. Mahina itong tumawa. Sorry na. Alam mo naman kasing tsismosa ako. So ito na nga. Binili ko yung bahay at lupa nila sa Nueva Ecija nung asawa niya. Aksidente lang yon. Hindi ko naman alam. Pero nalaman ko, binibenta raw kasi ayaw nang sumakay sa barko ng asawa ni Glenda. Nalulung sa sabong. Bumuntong hininga si Edmond. Hayaan mo na sila. Basta kung ano magpapasaya sa'yo, gawin mo. Minahal niya ng totoo si Glenda. Yun nga lang, matagal niya nang tanggap na hindi sila ang para sa isa't isa. Hindi niya naman hiniling na mapunta ito sa ganoong klaseng asawa. Pero mukhang tadhana na lang talaga ang gumaganti para sa kanya. Para maranasan din ni Glenda ang mga hirap na naranasan niya noong nasa kulungan pa siya. Bagamat puno ng mga balakid at kahirapan ang daan, nagpatuloy si Edmond na pinalakas ng walang humpay na determinasyon na magtagumpay. Pinagsabay niya ang trabaho at pag-aaral. Isinakripisyo niya ang tulog at paglilibang para mahabol ang kanyang pangarap na maging abogado. Mabuti na lamang at naiintindihan iyon ni Emily. Ang mga araw ay naging gabi at ang mga gabi ay naging umaga. Ibinao niya sa utak niya ang bawat aklat at legal na teksto. At sa wakas, pagkatapos ng mga taon ng pakikibaka at sakripisyo, dumating ang araw. Ang araw na isinuot ni Edmond ang kanyang cap at gown. Habang nakatayo siya sa entablado, hawak ang diploma, tinitigan ni Edmond ang dagat ng mga mukha sa harap niya. Ang kanyang mga mata, nagniningning sa pagmamalaki at pasasalamat. Mahirap ang paglalakbay, ngunit sa sandaling iyon, habang tinititigan niya ang magandang kinabukasan na nakaharap sa kanya, alam ni Edmond
Nasulit ang bawat paghihirap, bawat pagpatak ng luha. Lumipas ang mga buwan, nakapasa na rin siya sa bar exam. Nagmamadali na siya at parang umaayon sa kanya ang tadhana at panahon. Congratulations, Edmond! Abogado ka na! Hindi pa rin ako makapaniwala. Ang layo ng narating mo. Masayang-masayang sabi ni Emily. Hinalikan niya ito sa mga labi. Salamat sa lahat ng suporta mo, Emily. Sa hirap at ginhawa, hindi mo ako iniwan. Mahal na mahal kita. Hinaplos nito ang mukha niya. Sa dami ng pinagdaanan at sakripisyo mo, sa tingin ko, deserve mo lahat ng magagandang bagay sa mundo. Napatingin si Edmond sa likod. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang mga letrang baliktad pa. Nagtaka naman si Emily kung ano ang tinitingnan niya. Sinapo niya na lang ang noo. Kahit kailan, palpak talaga ang mga ex-convict niyang kaibigan. Napilitan siyang lumuhod kaagad. Will you marry me, Emily? Humarap sa kanya ito, kasabay ng pagtulo ng mga luha. Hindi mo pa ako tinatanong. Self-proclaimed Mrs. Sanchez na ako eh. Oo naman, pakakasalan kita. Nakangiting isinuot niyang singsing sa kamay nito. At sa muling paglubog ng araw sa lungsod, ginawa ni Edmond ang kanyang mga unang hakbang sa isang bagong kabanata ng kanyang buhay. Isang kabanata iyon na puno ng pangako at posibilidad kasama si Emily. Sa kabila ng mga pagsubok na nakasalansan laban sa kanya, sa kabila ng mga anino ng kanyang nakaraan na nananatili sa mga sulok ng kanyang isipan, si Edmond ay nagwagi. May katatagan at pag-asa sa kanya sa isang mundong may tanglaw ng pag-asa. Marami mang kabiguan sa buhay. Sa huli, natamasa niya rin ang tunay na pagmamahal at magandang buhay. Sana muli na naman kayong may natutunan sa kwento natin ngayon. Muli po, ito si Skylar Guro at maraming salamat po. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.